Isang malalim at mabigat na paghinga ang pinakawalan ko habang nakatitig sa screen ng aking cellphone. Ang aking nanginginig na daliri ay nakalutang sa ibabaw ng isang maliit na buton sa banking app na madalas kong buksan. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Walang hagulgol na umalpas sa aking mga labi. Tanging isang malamig na kamanhiran ang tuluyang bumalot sa aking buong pagkatao. 20,000 piso. Iyan ang halagang automatikong nababawas sa aking pinaghirapang sahod tuwing ika-25 ng buwan direkta sa bank account ng aking biyena na si Mama Flor. 10 taon kong pinasa ng isang obligasyong hindi naman dapat nakapataw sa aking mga balikat. Pinikit ko ang aking mga mata. Tahimik na inalala ang lahat ng pagod, puyat, pangmamaliit at ang pagkawala ng aking sariling pagkatao bago ko tuluyang diniinan ang buto na iyon. Kanselado na ang auto-transfer. Wala nang atrasan. Sa wakas, pinutol ko na ang kadenang sumakal sa akin sa loob ng isang dekada. Ngunit bago ako umabot sa matapang na desisyong ito, isang mahaba at madilim na daan ang aking tinahak. Paano nga ba umabot sa ganito ang isang babaeng dating puno ng pangarap at pagmamahal para sa pamilyang akala niya ay ituturing siyang tunay na anak? Bumalik ang aking alaala sa mismong araw na nagpabago sa lahat, ang araw na tuluyang nagmulat sa aking mga mata. Bisperas ng Pasko, ang pinakahihintay na Noche Buena ng buong angkan ng aking asawang si Dante. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay kusa nang iminulat ng aking katawan ng aking mga mata. Hindi ko na kinailangan pa ng alarm clock. Ang nakasanayang bigat sa aking balikat at ang pamilyar, tila nakakapasong pananakit ng aking balakang ang mismong naging hudyat upang ako ay gumising. Sa tabi ko, mahimbing na mahimbing ang tulog ni Dante. Umaatungal ang kanyang hilik, nakabaluktot sa ilalim ng makapal na kumot, tila walang pakialam sa malamig na mundong ginagalawan ko. Habang siya ay nananaginip ng payapa at malayo sa anumang alalahanin, ako ay kailangan ng bumangon upang harapin ang aking sariling tahimik na bangungot. Dahan-dahan kong inalis ang kumot, maingat na maingat upang hindi siya maistorbo. Tiniis ko ang matinding lamig ng sementadong sahig na tila yelong tumagos sa talampakan ko habang naglalakad ako palabas ng aming kwarto. Madilim pa ang buong bahay, tanging ang ilaw sa labas ng kalsada ang nagbibigay ng anino sa aming sala. Ngunit sa aking isipan, malinaw na malinaw kong nakikita ang naghihintay na bundok ng mga hugasin, ang mga sangkap na kailangang hiwain, at ang mainit na mantika na tila naghihintay na lapnusin ang aking balat. Ako si Maria, isang simpleng empleyada na kumikita ng sapat lamang para sa aming maliit na pamilya. Ngunit sa tuwing sasapit ang Pasko at mga malalaking pagdiriwang, bigla akong nagiging punong tagapagluto, tagalinis, katulong at mismong bangko ng buong angkan ni Dante. Nang buksan ko ang ilaw sa kusina, sinalubong agad ako ng mga nakasalansan na pinamalengke na binili ko pa kahapon mula sa sarili kong 13th month pay. Sariwang karne, mga gulay, prutas, at mga panghimagas na pinasadya pa para lamang masiyahan ang panlasa ng pamilya ng asawa ko. Walang nagambag kahit isang kusing ang kanyang mga kapatid na mas nakakaangat sa buhay. Ang palagi nilang dahilan, ako raw ang nakababatang manugang at dahil narito kami nakatira malapit kay Mama Flor, ako ang dapat magsilbi bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa nakatatanda. Isang baluktot at hindi makatarungang tradisyon na unti-unting umubos sa aking pagkatao at kaligayahan. Sinimulan ko ang araw sa paghihiwa ng sandamakmak na bawang at sibuyas. Sa bawat hiwa ng kutsilyo sa sangkalan, tila sinusugatan din ang aking puso. Ang matapang na amoy ng sibuyas ay sumiksik sa aking buhok at nanuot sa aking mga mata, dahilan upang mamuo ang aking mga luha. Hinayaan ko itong tumulo. Alam kong hindi lamang ito dahil sa asim ng sibuyas. Luha ito ng labis na pagod, ng pangungulila sa pag-aaruga, at ng galit na matagal ko nang ibinabaon sa pinakasulok ng aking dibdib. Lumipas ang maraming oras, ang tahimik na kusina ay unti-unting napuno ng ingay ng kumukulong kaldereta, nagmamantikang lechon kawali at naghahalong amoy ng iba't ibang putahe na buong pusong inihanda ko para sa 20 tao. Basang-basa na ng pawis ang aking likod, nanlalagkit ang aking leeg at namumula na ang aking mga kamay sa matinding init ng kalan.
Sa kalagitnaan ng pagpiprito, isang malaking patak ng kumukulong mantika ang biglang tumalsik at dumapo sa aking kaliwang braso. Napadaing ako ng malakas sa sobrang hapdi. Mabilis kong binasa ito sa ilalim ng tumutulong gripo, tinitiis ang pamamaga na unti-unting namumula. Tumingin ako sa paligid, umaasang baka narinig ni Dante ang aking pagdaing. Ngunit walang sino man ang dumating. Walang lumapit upang magtanong kung ayos lang ba ako. Ang tanging narinig ko ay ang malakas na tawa ni Dante mula sa sala habang nanonood ng telebisyon. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, narinig ko ang maliliit na yabag ng aking 7 taong gulang na anak na si Maya. Kinusot-kusot niya ang kanyang inosenteng mga mata habang naglalakad palapit sa akin. Yumakap siya ng mahigpit sa aking binti, ang kanyang munting mukha ay nakasubsob sa aking lumang apron na amoy ulam. Bakit laging nagluluto si Mama tuwing Pasko? Hindi ba pwedeng maglaro na lang tayo? Sabi mo babasahin natin yung bagong libro ko. Ang kanyang inosenteng tanong ay tila isang matalim na kutsilyo na walang awang humiwa sa aking puso. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit itinatago ang panginginig ng aking mga labi at ang pangingilid ng aking mga luha. Hinaplos ko ang kanyang buhok, pilit ginagawang masigla ang aking boses. Pangako anak, matatapos din si Mama dito. Maglalaro tayo mamaya ha, konting tiis na lang. Bulong ko sa kanya, kahit alam kong sa kaibuturan ng aking puso, isa itong malaking kasinungalingan. Alam kong hanggang hating gabi ay ako pa rin ang magliligpit ng mga hugasin ng mga taong ni hindi man lang marunong magpasalamat. Pagsapit ng hapon, dumating na ang mga inaasahang bisita. Ang aking mga hipag na sina Ate Susan at Ate Liza, dumating na nakabihis ng mga bagong damit na halatang mamahalin, amoy ng mga pabangong nagkakahalaga ng libo-libo, at walang hawak kundi ang kanilang mga magagarang cellphone at mamahaling bag. Dumiretso sila sa sala ni hindi man lang sumilip sa kusina upang bumati. Naupo sila ng maginhawa sa sofa, nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga bakasyon sa ibang bansa at naghihintay na lamang na ihain ko ang pagkain sa hapagkainan tila ba nasa isang mamahaling restaurant. Lumabas si Dante mula sa aming kwarto. Maayos ang bihis, nakangiti at masayang sinalubong ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina na si Mama Flor. Wala man lang siyang pasintabi o tanong kung kailangan ko ba ng tulong sa kusina, kung nakapagpahinga na ba ako o kung nakakain na ba ako ng almusal. Para bang isang normal na tanawin na ang kanyang asawa ay nagpapakahirap habang silang magkakadugo ay nagpapakasaya. Nang ihain ko na ang huling bandehado ng lumpiang Shanghai sa mahabang lamesa, pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga tuhod sa labis na pangangawit. Pinunasan ko ang aking mantikaing mga kamay sa aking apron, humugot ng isang malalim na hininga, umaasang kahit paano sa gabing ito ng Kapaskuhan ay makakasama ako sa kanilang tawanan at makakakain ng maayos kasama ang aking pamilya. Ngunit bago pa man ako makahatak ng silya at makaupo sa pinakadulo ng lamesa, biglang tumayo ang aking biyenan na si Mama Flor. Kinuliling niya ang kanyang baso gamit ang tinidor. Natahimik ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Bago tayo magsimulang kumain ng mga inihanda sa gabing ito, nakangiting wika ni Mama Flor, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Mayroon akong munting sorpresa para sa aking mga mahal na manugang na walang sawang nagmamahal at nag-aasikaso sa aming pamilya. Napatigil ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo at bumagal ang pagtibok ng aking puso. Sa loob ng 10 taon ng aking paglilingkod, ng aking pagbibigay ng pera, ng aking pagpapakahirap tuwing may okasyon, ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng kahit anong regalo mula sa kanya, kahit isang simpleng salamat man lang. May isang napakaliit na pag-asa na biglang nabuhay sa aking dibdib. Siguro, naisip ko, siguro napansin na rin niya sa wakas ang lahat ng sakripisyo ko. Siguro naisip niya na ako ang nagpondo ng buong handaan na ito. Kinuha ni Mama Flor ang 2 maliit at hugis parihaba na kahon na nababalot ng magarang pulang pelus mula sa kanyang mamahaling bag. 2 lang, 2 kahon para sa 3 manugang. Dahan-dahang binuksan ni Mama Flor ang unang kahon at ang kislap na nagmula sa loob nito ay sapat na upang bulagin ang aking mga mata.
Ano ang laman ng kahong iyon at para kanino niya ito ibibigay na magiging mitya ng tuluyang pagkasira ng aking pagtitimpi. Dahan-dahang binuksan ni Mama Flor ang unang kahon at ang kislap na nagmula sa loob nito ay sapat na upang bulagin ang aking mga mata. Nakahimlay sa ibabaw ng pulang pelos ang dalawang makapal at kumikinang na gintong pulseras. Kahit mula sa aking kinatatayuan, alam kong hindi iyon mumurahing alahas. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng sala, tila nang aakit, tila nagmamalaki. Natahimik ang buong silid, maging ang mga bata ay napatigil sa kanilang paglalaro. Tumibok ng mabilis ang aking puso. Halos mabingi ako sa lakas ng pintig nito sa aking mga tainga. Hinawakan ko ng mahigpit ang laylayan ng aking apron, naghihintay na tawagin ang aking pangalan. Susan, Liza, lumapit kayo rito, mga anak, malambing na tawag ni Mama Flor. Parang may malamig na kamay na biglang sumakal sa aking lalamunan. Nanigas ang aking mga binti. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ng aking dalawang hipag. Mabilis silang tumayo mula sa komportableng pagkakaupo sa sofa at tuwang-tuwang lumapit sa kanilang ina. Alam kong pagod na pagod kayo sa mga trabaho niyo sa opisina at sa mga negosyo ninyo, patuloy ni Mama Flor habang maingat na kinukuha ang unang pulseras. Isinuot niya ito sa pulso ni Ate Susan. Bilang mga profesional, kailangan ninyong magmukhang presentable at kagalang-galang sa harap ng maraming tao. Kailangan ninyong panatilihin ang antas ng ating pamilya. Hala ma, ang ganda-ganda nito! Ang bigat pa sa kamay, patili at pabebe na sabi ni Ate Susan habang iwinawagayway ang kanyang braso upang masilayan ng lahat ang kislap ng ginto. Isinuot naman ni Mama Flor ang ikalawang pulseras kay Ate Liza na halos maluha-luha pa sa tuwa. Nagyakapan silang mag-iina, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilya kung saan pakiramdam ko ni minsan ay hindi ako nabilang. Pagkatapos ng matamis nilang yakapan, dahan-dahang lumingon sa akin si Mama Flor. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagmamahal para sa kanyang mga anak na babae ay biglang naging malamig at mapanuri. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang aking buhok na magulo at amoy usok, ang aking mukhang makintab sa pawis, ang aking lumang t-shirt na may mantsa ng toyo, at ang aking apron na puno ng tilamsik ng mantika. Maria! Tawag niya sa akin. Ang boses niya ay walang kahit anong bakas ng awa o pag-aalala. Huwag ka sanang magtampo kung wala kang alahas ngayong Pasko. Alam mo naman palagi ka lang nandyan sa kusina. Hindi mo naman kailangan ng ginto habang naghihiwa ng sibuyas at nagpiprito ng isda. Masisira lang yan sa mantika at baka manakaw pa kapag namamalengke ka. At saka, bilang isang simpleng may bahay at empleyada, wala ka namang pinupuntahang mga mahahalagang pagpupulong para mag-ayos. Parang may isang malaking tipak ng bato na ibinagsak sa aking ulo. Ang hapdi ng mantika sa aking braso ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding kirot sa aking dibdib na halos ikaputol ng aking hininga. Bilang pasasalamat sa pagluluto mo sa gabing ito, dugtong pa ng aking biyenan, na may kasamang matipid at pilit na ngiti, pahihintulutan kitang mag-uwi ng mga tirang handa mamaya. Ibalot mo ng maayos sa mga plastic container para hindi na kayo mamalengke at magluto bukas. Malaking tipid din iyon sa inyo ni Dante. Tirang handa. Pagkatapos kong ibuhos ang aking dugo, pawis at sariling pera para sa buong Kapaskuhan nila, ang pabuya sa akin ay ang mga natirang pagkain na sila mismo ang naglaway. Ginawa ba nila akong pulubi? Ginawa ba nila akong asong nag-aabang ng mga buto sa ilalim ng lamesa? Ngunit ang mas nagpadilim sa aking paningin ay ang katotohanang biglang sumampal sa aking isipan. Ang pensisyon ni Mama Flor ay 5,000 piso lamang kada buwan. Sapat lamang iyon para sa kanyang mga gamot sa alta presyon. Ang dalawang makapal na gintong pulseras na iyon ay hindi bababa sa 50,000 bawat isa. Saan siya kumuha ng 100,000 piso para ipambili ng regalo sa mga paborito niyang anak? Ang 20,000 piso. Ang buwan ng sustento na ipinapadala ko sa kanyang bank account mula sa aking sariling sahod. Ang pera na dapat sana ay inilalaan ko para sa college fund ni Maya. Ang pera na tinitipid ko mula sa aming sariling panggastos, kung saan minsan ay nagtitiis akong mag-ulam ng itlog at toyo sa opisina para lang mapadalahan siya ng buo.
Ang aking 13th month pay na inilaan ko para sa handaan nila ngayon. Lahat ng iyon ay inipon niya, hindi para sa sarili niyang pangangailangan, kundi para ibili ng mamahaling alahas ang mga anak niyang mayayaman at walang ambag. Sila ay nakasuot ng gintong binili ng aking mga luha at pagod. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking paningin sa aking asawang si Dante. Umaasa ako. Nagmamakaawa ang aking mga mata na sana kahit ngayon lang tumayo siya para sa akin. Ipagtanggol niya ang asawang nagpapakahirap para sa pamilya niya. Sana sabihin niyang hindi tama ang ginagawa ng kanyang ina. Ngunit ano ang ginawa ni Dante? Tumawa siya, isang malakas at nakakapasong tawa. Oo nga naman mahal, nakangiting sang-ayon ni Dante habang kumukuha ng isang malaking piraso ng lechon kawali at isinusubo ito. Baka masanggi mo pa sa kaldero yan at magasgasan, sayang lang. O siya, sige na, uupo na kami, kanina pa ako nagugutom, ang banggo ng kaldereta mo eh. Tinalikuran niya ako, tinalikuran nila akong lahat. Nagsimula silang kumain, nagtatawanan, nag-aagawan sa mga masasarap na parte ng karne habang inilalantad ni na Ate Susan at Ate Liza ang kanilang mga gintong pulsera sa bawat pagsubo at pag-abot ng ulam. Ni hindi nila ako inalok na umupo, ni hindi nila tinira ang paborito kong parte ng ulam. Naiwan akong nakatayo sa dulo ng lamesa, tila isang rebultong walang buhay, habang pinapanood ko ang mga halimaw na umuubo sa aking pagkatao. Hindi ako sumigaw, hindi ko itinapon ang mga pinggan, hindi ako nag-iskandalo, isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa aking kaluluwa. Ang matinding galit na nagliliyab sa aking dibdib ay unti-unting naging isang malamig, kasing lamig ng yelo na kaisipan. Umatras ako papasok ng kusina, tahimik kong hinubad ang aking apron at itinupi ito ng maayos sa ibabaw ng lababo. Niyakap ko ang aking sarili, pumasok si Maya hawak ang kanyang walang laman na platito. Mama, gutom na ako, wala na pong lechon, nakangusong sabi ng aking anak. Tiningnan ko ang kaldero, simot, naubos na nila ang lahat ng masasarap. Kumuha ako ng kaunting kanin at binuhusan ito ng sabaw na lamang ng kaldereta, pinatungan ng maliit na piraso ng patatas na naiwan. Pinakain ko ang aking anak sa loob ng masikip at mainit na kusina, malayo sa tawanan ng pamilyang hindi kami itinuturing na kadugo. Habang pinapanood kong kumakain si Maya ng tira-tira, isang matibay na sumpa ang nabuo sa aking isipan. Pagsapit ng madaling araw, nang mag-uwian na ang mga bisita at mahimbing na muling natutulog si Dante sa aming kwarto, nanatili akong gising sa sala. Nakaupo ako sa madilim na sulok, hawak ang aking cellphone, binuksan ko ang aking banking app. Nakatitig ako sa listahan ng mga transaksyon. Bawat buwan 20,000 piso. Bawat buwan ninanakawan ko ang sarili kong anak para pakainin ang mga lintas sa buhay ko. Tumingin ako sa pinto ng aming kwarto kung saan naroon ang lalaking nangakong iibigin at ipagtatanggol ako habang buhay. Isang lalaking hinayaan akong maging alipin ng kanyang pamilya. Sapat na ang 10 taon. Sapat na ang pagiging mabait. Sapat na ang pagiging bulag. Kanina, munti ko nang pindutin ang buton para kanselahin ang auto-transfer. Ngunit naisip ko, ang simpleng pagputol ng sustento ay hindi sapat para itama ang 10 taon ng pang-aabuso. Kailangan kong maningil. Kailangan nilang maramdaman ang bawat patak ng pawis at luhang inutang nila sa akin. Binuksan ko ang isa pang application sa aking cellphone. Isang app kung saan nakatago ang lahat ng lihim ng pamilya ni Dante na matagal ko nang pinagmamasdan ngunit pinili kong baliwalain dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, gagamitin ko ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ng aking biyenan at mga hipag kapag natuklasan nilang ang buhay na ipinagmamalaki nila ay nakatayo lamang sa isang napakarupok na kasinungalingan na kaya kong pabagsakin anumang oras? Ang asul na liwanag mula sa screen ng aking cellphone ang tanging nagbibigay ng tanglaw sa madilim at tahimik na sulok ng aming sala. Habang ang buong mundo ay mahimbing na natutulog at nagpapahinga matapos ang pagdiriwang ng Noche Buena, ako ay nanatiling gising, pilit na kinakapa ang mga piraso ng aking nadurog na pagkatao. Ang application na aking binuksan ay hindi isang bangko, hindi rin ito isang social media account kung saan ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang perpektong buhay.
Ito ay isang cloud storage app, isang tagong lalagyan ng mga digital na dokumento na aksidente kong nadiskubre ilang buwan na ang nakalilipas sa lumang tablet ni Dante na ginagamit ni Maya para manood ng mga cartoons. Noong una kong makita iyon, pinili kong magbulag-bulagan. Pinili kong isara ang app at ibaon sa limot ang mga nabasa ko dahil natatakot akong gumuho ang pamilyang pinilit kong buuin. Natatakot akong harapin ang katotohanang ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar ay siya mismong pangunahing arkitekto ng aking pagdurusa. Ngunit ngayong gabi, pagkatapos kong makita ang mga gintong pulseras na binili mula sa aking mga luha, wala na akong kinatatakutan. Wala na akong pakialam kung gumuho man ang lahat. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang isang folder na may pangalang Family Matters. Sa loob nito ay mga nakasave na screenshots ng mga usapan nila sa isang private group chat na silang magkakapatid at ang biyenan ko lamang ang kasali. Isang chatroom kung saan wala ako ngunit ako ang palaging sentro ng kanilang usapan. Binasa ko ang isang mensahe mula kay Dante na may petsang 3 buwan na ang nakararaan, Pasko pa noon ng nakaraang taon. Ma, huwag na kayong mag-alala sa pambayad sa kuryente. Sasabihin ko kay Maria na nagtaas ang bayarin natin sa tubig para makahingi ako ng dagdag sa kanya. Hindi naman magrereklamo yon. Madali lang paikutin ang ulo nun basta sabihin kong para sa pamilya. Isang matalim na hapdi ang humiwa sa aking dibdib. Ang aking sariling asawa, ang haligi ng aking tahanan, kasabwat ng kanyang ina upang pagnakawan ako. Inalala ko ang araw na iyon, kung paano siyang malambing na yumakap sa akin, humihingi ng dagdag na pera dahil daw kinapos kami sa budget. Ibinigay ko ang natitirang pera sa aking pitaka, ang perang sana ay ipambibili ko ng bagong sapatos ni Maya dahil sira na ang suot ng aking anak. Ibinigay ko iyon ng buong puso dahil tiwala akong para sa aming tahanan iyon. Iyon pala, ginamit niya ang aking tiwala upang maging bayani sa paningin ng kanyang ina. Nag-scroll pa ako pababa. Mga mensahe mula kay Ate Susan, ang hipag kong kung umasta ay parang donya na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Ma, kailangan ko ng 50,000 ngayon din. Hinahabol na naman ako ng bangko sa credit card ko. Baka malaman ni Paulo na lubog na kami sa utang dahil sa mga pinamili kong bag at sapatos. Ma, tulungan mo ako. Ayokong mapahiya sa mga kaibigan ko. At ang sagot ng aking biyena na si Mama Flor, huwag kang mag-alala anak, kakausapin ko si Dante, hihingi tayo kay Maria. Papayag yun, alam mo namang takot yun na hindi ko tanggapin bilang manugang. Napasandal ako sa malamig na pader, ang buhay na ipinagmamalaki ni na Ate Susan at Ate Liza, ang mga magagarang damit, ang mga litrato nila sa mga mamahaling restaurant, lahat ng iyon ay isang malaking balat kayo. Isang kasinungalingang pinopondohan ng aking pagpapakahirap. Sila ay mga linta na nagtatago sa likod ng magagarang damit, sumisipsip sa aking dugo habang pinagtatawanan ng aking pagiging mangmang. At ang mga gintong pulseras na ibinigay kanina, isa lamang itong palabas ni Mama Flor upang pagtakpan ng katotohanang walang-wala na ang kanyang mga anak na babae. Isang desperadong hakbang upang mapanatili ang ilusyon ng kanilang yaman sa harap ng ibang tao. Wala akong iniluha. Naubos na ang lahat ng luha ko sa kusina kanina. Ang tanging naramdaman ko ay isang napakalalim na kadiliman, isang galit na napakatahimik ngunit may kakayahang sumunog ng buong kagubatan. Pinagmasdan ko ang mga larawang iyon. Iniligtas ko ang mga pinakamahalagang resibo at mensahe at maingat na inilipat sa aking sariling telepono. Ang mga digital na larawang ito ang magiging mga bala ko. Handa na akong sumabak sa isang digmaan kung saan wala akong balak mag-iwan ng mga bihag. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking telepono at pinagmasdan ang labas ng bintana. Nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan. Pasko na, ang pinakamasayang araw ng taon para sa marami, ngunit para sa akin, ito ang araw ng aking paglaya. Narinig ko ang manakanakang tilaok ng mga manok mula sa kapitbahay at ang malayo, malamig na tunog ng kampana ng simbahan na naguhudyat ng unang misa. Karaniwan, sa ganitong oras, nagmamadali na akong bumalik sa kusina. Kukunin ko ang mga tirang kanin kagabi para isangagin kasama ng maraming bawang.
Iinitin ko ang natirang lechon upang gawing paksiw at magpiprito ng itlog at tuyo para sa agahan ng buong angkan na maya-maya lamang ay dadagsanan naman sa aming maliit na bahay upang manghingi ng pagkain. Ito ang aking nakasanayang buhay, ang umiikot na gulong ng aking pagiging alipin, ngunit hindi ngayon. Hindi na kailanman. Tumayo ako mula sa madilim na sulok ng sala. Mabigat man ang aking katawan dahil sa kawalan ng tulog, pakiramdam ko ay lumutang ang aking kaluluwa sa maginhawang desisyong aking ginawa. Pumasok ako sa aming kwarto. Mahimbing pa ring natutulog si Dante. Nakanganga, walang kaalam-alam na ang mundong komportable para sa kanya ay malapit ng gumuho. Sa tabi niya ay si Maya, ang aking inosenteng anghel. Tinitigan ko ang maamong mukha ng aking anak. Sa kanya ako humugot ng lakas. Hindi ko papayagang lumaki si Maya sa ganitong kapaligiran. Hindi ko papayagang matutunan niya na ang halaga ng isang babae ay nasusukat lamang sa dami ng sakripisyong kaya niyang tiisin para sa mga taong walang utang na loob. Eksaktong 7:00 ng umaga, gumalaw si Dante. Umunat siya ng pagkahaba-haba, kinamot ang kanyang tiyan at pikit matang kinapa ang espasyo sa tabi niya. Nang maramdamang wala ako roon, tuluyan siyang dumilat. Nakita niya akong nakaupo sa gilid ng kama, bihis at maayos ang buhok, tahimik na nanonood sa kanya. Ling, pungol niya, paus pa ang boses. Anong oras na? Ba't hindi ko yata amoy ang sinangag? Bango na dyan, paniguradong hinihintay na tayo ni Mama doon sa kabila para sa almusal. Initin mo na yung mga tirang ulam kagabi. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, palagi akong sumusunod. Palagi akong may nakahandang mainit na kape bago pa man niya hilingin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako gumalaw. Hinitigan ko lamang ang kanyang mukha, sinusubukan hanapin ang lalaking minahal ko noon. Wala na, ang nakikita ko na lamang ay isang duwag na nagtatago sa laylayan ng kanyang ina. Wala akong iluluto. Malamig at kalmadong sagot ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung gusto mong kumain at kung gusto ng pamilya mo ng almusal, kayo ang magluto. Napakunot ang noo ni Dante. Tuluyan siyang napabangon, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano bang sinasabi mo? Nakainom ka ba? Pasko ngayon, Maria. Huwag kang mag-umpisa ng away. Nandyan ang mga kapatid ko. Nakakahiya kung wala tayong ihahain sa kanila. Tayo na nga lang ang inaasahan ni Mama eh. Tayo? Natawa ako ng pagak. Isang tawa na walang dalang saya, kundi purong pang-iinsulto. Kailan naging tayo sa gawaing bahay at sa paglalabas ng pera, Dante? 10 taon. 10 taon ako lang ang gumagawa ng lahat. Kaya wag mong sabihin tayo, kung nahihiya ka sa ina mo at sa mga kapatid mong balot ng ginto ang mga braso, pumunta ka sa kusina at ipagsangag mo sila. Bumakas ang inis sa mukha ni Dante. Pula ang kanyang mga pisngi sa pinaghalong galit at hiya na baka may makarinig sa aking boses. Ano bang problema mo? Dahil ba to sa pulseras kagabi? Inggit ka dahil hindi ka nabigyan ni Mama? Sinabi ko na sa'yo, ibinabagay lang ni Mama sa sitwasyon. Wala kang dapat pag-inartehan! Ang salitang inggit na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang patak ng asido na pumatak sa aking sugat. Tumayo ako. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpapababa sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan akong lumapit sa higaan at ginising si Maya. Anak, gising na. Magbibihis tayo, malambing na bulong ko sa aking anak habang inaalalayan siyang bumangon. Saan kayo pupunta? Wala pang kumakain. Bulyaw ni Dante. Pilit na hinahawakan ng aking braso. Marahas kong minaksi ang kanyang kamay. Kakain kami ni Maya sa labas. Sa Jollibee, sa McDonald's, o kahit saan na hindi amoy kasinungalingan at pang-aabuso. Hindi na ako magiging alipin ninyo ngayon, Dante. Hindi kayo aalis! Muling sigaw niya. Ngayon ay humarang na sa mismong pintuan ng kwarto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Nakakahiya kay Mama! Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang nagwawala ka dahil sa simpleng pulseras? Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa hamba ng pinto. Hinarap ko siya, mata sa mata. Hindi ako umiwas ng tingin.
Nakita ko ang unti-unting pagbawi ng kanyang tapang nang mapansin niya ang kakaibang lamig sa aking mga mata. Hindi ito ang Maria na umiiyak sa gilid kapag pinapagalitan. Ito ay ibang tao. Tumabi ka, Dante. Bago ko makalimutan na asawa kita at ama ka ng anak ko, matigas kong utos. Tila na estatwa siya. Kusang bumaba ang kanyang kamay mula sa pinto. Hinawakan ko ng mahigpit ang munting kamay ni Maya. Habang naglalakad kami palabas ng aming kwarto patungo sa pintuan ng bahay, biglang nag-vibrate ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Sa screen nag-flash ang pangalan na matagal nang nagbibigay ng kaba at takot sa aking puso, Mama Flor calling. Paniguradong galit na ito dahil naghihintay na sila ng mainit na kape at almusal. Pinagmasdan ko ang screen na patuloy sa pag-ilaw. Tumingin ako kay Dante na ngayon ay nakatayo sa sala, mukhang namumutla, naghihintay na sagutin ko at humingi ng tawad sa kanyang ina. Ngunit pinindot ko ang pulang buton. In-reject ko ang tawag. Binuksan ko ang messaging app. Pumunta ako sa isang group chat na may pangalang Pamilya ni Dante, isang group chat kung saan ako ay miyembro ngunit kailanman ay hindi kinakausap o pinapansin. Pinili ko ang isang larawan mula sa aking hidden folder. Isang screenshot ng mismong mensahe ni Dante sa kanyang ina tungkol sa paggawa niya ng kwento upang makahingi ng dagdag na pera sa akin, kasama ang mensahe ni Ate Susan na nagmamakaawa ng pera pambayad sa kanyang utang sa credit card. Wala akong idinagdag na salita. Walang caption. Pinindot ko ang send. Pagkatapos makita ang salitang delivered, tuluyan kong pinatay ang aking cellphone at itinago ito sa aking bag. Binuksan ko ang pintuan ng bahay at sinalubong ang malamig sariwang simoy ng hangin sa umaga ng Pasko. Anong nakakagimbal na eksena ang sasambulat sa kabilang bahay kapag nabasa nila ang larawang iyon na tuluyang maghuhubad sa kanilang magagarang balat kayo? Ang paglapat ng aming pintuan sa aking likuran ay tila isang malaking tuldok sa isang napakahabang pangungusap ng aking pagdurusa. Nang tumama sa aking mukha ang malamig at sariwang simoy ng hangin sa umaga ng Pasko, napapikit ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakalanghap ako ng hanging walang amoy ng ginigisang bawang, walang pinapawisang asawa na naghihintay ng kape, at walang biyenang nag-aabang ng aking serbisyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang maliit na kamay ni Maya habang naglalakad kami palayo sa kalyeng iyon, palayo sa bahay na naging kulungan ng aking mga pangarap. Sumakay kami ng tricycle patungo sa bayan. Walang masyadong tao sa kalsada dahil karamihan ay nagpapahinga pa mula sa pagpupuyat kagabi. Ang ilan ay nagsisimula pa lamang magsimba. Nang makarating kami sa bayan, dinala ko si Maya sa isang sikat na fast food restaurant na bukas ng 24 na oras. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng pritong manok at matamis na spaghetti. Wala itong panama sa mga mamahaling putahe na niluto ko kagabi, walang lechon kawali, walang kalderetang baka na pinalambot ng ilang oras. Ngunit para sa akin, sa sandaling ito ang pinakamasarap na amoy sa buong mundo. Amoy ito ng kalayaan. Umupo kami sa isang pandalawahang mesa malapit sa bintana. Masayang-masaya si Maya habang nilalantakan ang kanyang paboritong manok at inilulubog ang mga piniritong patatas sa ketchup. Pinagmasdan ko ang aking anak. Ang kanyang inosenteng mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang kanyang mga ngiti ay umaabot hanggang sa kanyang mga tainga. Walang pangamba sa kanyang mukha, walang takot na baka sumigaw ang kanyang lola dahil may nabasag siyang baso, walang kaba na baka kurutin siya ng kanyang mga tiyahin dahil maingay siya. Mama, ang sarap po nito! Nakangiting sabi ni Maya habang ngumunguya, may kaunting mantsa pa ng sarsa sa gilid ng kanyang labi. Sana araw-araw na lang tayong kumakain sa labas tuwing Pasko. Ang saya pala kapag Pasko, Mama. Hindi ka nakasimangot, hindi ka nagagalit, at saka amoy pabango ka na po, hindi na amoy mantika. Parang may isang malambot na kamay na biglang pumiga sa aking puso. Napatitig ako sa aking anak. At bago ko pa man mapigilan, isang mainit na luha ang pumatak mula sa aking mga mata, pababa sa aking pisngi, hanggang sa mahulog ito sa aking mga nakahalukip-kip na kamay sa ibabaw ng mesa. Mabilis ko itong pinunasan, pilit nang umingiti upang hindi mag-alala si Maya.
Sa loob ng isang dekada, inisip ko na ang pagtitiis ko sa pamilya ni Dante ay para rin kay Maya, upang lumaki siyang may buong pamilya, may mga lola at tiyahin na magmamahal sa kanya. Ngunit ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang ninakaw ko sa sarili kong anak. Ninakaw ko ang masayang bersyon ng kanyang ina. Pinalaki ko siya sa isang paligid kung saan normal lamang na ang kanyang nanay ay ginagawang alila habang ang iba ay nagpapakasarap. Nakita niya kung paano ako hindi irespeto ng sarili kong asawa. Ang kaligayahang nararanasan ni Maya ngayon sa isang simpleng fast food restaurant ay isang sampal sa aking mukha. Ipinakita nito sa akin na hindi ginto, hindi mamahaling handaan, at lalong hindi isang buo ngunit lasong pamilya ang kailangan ng anak ko. Ang kailangan niya ay isang inang buo ang pagkatao, isang inang marunong ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumipas ang buong maghapon na kaming dalawa lamang ni Maya ang magkasama. Naglakad-lakad kami sa parke, bumili ako ng cotton candy para sa kanya at nanood kami ng isang pambatang pelikula sa mall. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting gumagaan ang aking dibdib. Ang matinding kaba na laging nakadagan sa aking sikmura ay unti-unting naglalaho. Para akong isang taong nakakulong sa isang madilim na kuweba na sa wakas ay nakakita ng sinag ng araw. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nang makaupo kami sa isang tahimik na kapehan sa gilid ng mall upang magpahinga, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa ilalim ng aking bag. Maghapon itong nakapatay. Oras na upang harapin ang bagyong alam kong kanina pa nananalasa sa bahay ni na Mama Flor. Pinindot ko ang power button. Bumuhay ang screen. Sa unang 10 segundo, tahimik lamang ito. Pagkatapos, tila isang bombang sumabog, sunod-sunod, walang tigil na nag-vibrate at tumunog ang aking telepono. Ang mga notifications ay bumaha sa aking screen, nag-aagawan ng espasyo, naglalaman ng mga panulat ng galit, kaba at desperasyon. 50 missed calls mula kay Dante, 30 missed calls mula kay Mama Flor, dose-dosenang missed calls mula sa mga hindi kilalang numero na sigurado akong mga kamag-anak nilang nakikisawsaw na rin ngayon. Binuksan ko ang aking mga mensahe. Ang unang bumungad sa akin ay ang mahahaba at galit na mensahe mula kay Ate Susan. Walang hiya ka, Maria. Bakit mo ipinadala iyon sa group chat? Sino ka para ipahiya ko sa buong pamilya? Napakasama ng ugali mo. Inggit na inggit ka ba sa pulseras ko kaya kailangan mong manira ng buhay ng may buhay? I-delete mo iyon ngayon din kundi idedemanda kita. Binasa ko ito nang walang anumang reaksyon. Wala na ang dating Maria na natatakot sa malakas na boses ni Ate Susan. Ang tanging nakikita ko ngayon sa kanyang mga salita ay ang pagwawala ng isang taong nabisto ang pagpapanggap. Paano niya ako idedemanda? Sa pagsasabi ng totoo, natawa ako ng tahimik. Sumunod kong binasa ang mga mensahe ni Dante mula sa galit, papunta sa pagmamakaawa at pabalik sa panunumbat. Isang malinaw na larawan ng isang lalaking nawawalan ng kontrol sa kanyang pinagkakakitaan. Maria, nasaan ka ba? Umuwi na kayo ni Maya. Nagwawala si Mama rito, pinapagalitan niya ako dahil sa mga nabasa niya. Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo iyon? Maria, sagutin mo ang tawag ko. Nag-aaway-away na kami rito. Nag-iyakan na sina Susan at Liza. Nagkakagulo ang buong bahay dahil wala tayong handa ngayong tanghalian, walang nagluto, ni walang bumili ng bigas. Parang awa mo na, umuwi ka na. Ayusin natin to ng tahimik. Nangangako ako, pagsasabihan ko sina Mama, bumalik ka na rito. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Pasko ngayon. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Walang utang na loob. Kung hindi dahil kay Mama, hindi tayo makakatira sa bahay na inuupahan natin ng mababa ang bayad. Napasandal ako sa upuan, pinagmamasdan ng mga mensaheng patuloy na pumapasok utang na loob. Iyan ang salitang palagi nilang ginagamit upang itali ako sa kanilang mga leeg. Oo, mababa nga ang upa namin sa bahay na pag-aari ng kapatid ni Mama Flor, ngunit ang 20,000 buwanang sustento na ibinibigay ko ay higit pa sa sapat upang makapag-upa kami ng isang maganda at malaking bahay sa mas maayos na subdivision.
Ginamit nila ang kaunting pabor upang gatasan ako ng buong buo. Hindi ako sumagot sa kahit kanino sa kanila. Ibinulsa ko muli ang aking telepono. Hindi kami uuwi ni Maya doon. Hindi pa. Hindi ko papayagang masira ang natitirang oras ng aming Pasko sa pamamagitan ng pagharap sa kanilang lahat. Naganap ako ng isang malinis ngunit abot kayang hotel na malapit sa mall. Doon kami magpapalipas ng gabi. Nang makapasok kami sa aming kwarto sa hotel, mabilis na nakatulog si Maya sa malambot na kama dahil sa matinding pagod sa buong araw na paglalaro. Tahimik akong umupo sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hawak ko ang manibela ng aking sariling buhay. Sila ngayon ang nagugutom. Sila ngayon ang nag-aaway-away. Sila ngayon ang hindi makatulog dahil ang kinasanayan nilang tagasalo sa lahat ng kanilang problema ay tuluyan ng umalis. Lumipas ang ilang oras. Pasado 11:00 na ng gabi, handa na sana akong matulog nang biglang umilaw muli ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Ate Liza, ang isa ko pang hipag na tahimik ngunit kasing tuso ng kanyang kapatid. Binuksan ko ito. Maria, nakikiusap ako sa iyo. Nasa ospital kami ngayon sa emergency room. Inatake sa puso si Mama dahil sa matinding stress at pag-aaway nila ni Ate Susan kanina. Biglang tumaas ang blood pressure niya at nahimatay. Wala kaming maibayad sa down payment sa ospital. Na-max out na ni Ate Susan ang lahat ng credit cards niya at wala ring pera si Dante. Parang awa mo na, ipasa mo na sa account ko yung 20,000 na para kay Mama ngayong buwan. Buhay na, ng biyenan mo ang nakasalalay dito. Huwag kang maging mamamatay tao. Napabuntong hininga ako, tinitigan ko ang malamig na liwanag ng screen. Inatake sa puso, ospital, wala raw pambayad. Ito ba ay totoo? Isang malagim na kahihinatnan ng aking ginawa? O isa lamang ba itong panibagong palabas? Isang desperadong bitag na inilatag nila upang muli akong mahila pabalik sa kanilang impyerno gamit ang aking konsensya? Gagamitin ba nila ang salitang mamamatay tao upang muli akong maging alipin at tagabayad ng kanilang mga utang? Ano ang gagawin ko ngayon? Mamamatay tao. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa loob ng aking isipan, tila isang matalim na patalim na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Nakatitig lamang ako sa malamig na liwanag ng screen ng aking cellphone, binabasa ng paulit-ulit ang mensahe ni Ate Liza, inatake sa puso si Mama Flor, nasa emergency room, walang pambayad, buhay ng biyenan ko ang nakasalalay. At ako, ang hamak na manugang na kanilang inalipusta, ang tinatawag nilang huling pag-asa, at kapag hindi ako sumunod, ako ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagsimulang manlamig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang mabilis at malakas na pagtibok ng aking puso na tila nais nitong kumawala mula sa aking tadyang. Sa loob ng 10 taon, nakaprograma na ang aking utak at katawan na sumunod sa bawat utos, na saluhin ang bawat problemang pinansyal ng pamilya ni Dante. Tuwing may magkakasakit, ako ang nagbabayad. Tuwing may kakapusin sa budget, ako ang umuutang sa opisina. Ang kasanayang ito ay isang makapal na kadenang nakapulupot sa aking kaluluwa at ngayon, mahigpit nila itong hinihila upang pilitin akong lumuhod muli. Dahan-dahan kong binuksan ang banking app sa aking telepono. Automatikong nag-type ang aking mga daliri ng aking password. Lumabas sa screen ang balanse ng aking account. Nariyan ang 20,000 piso. Ang perang inilaan ko sana para sa kinabukasan ng aking anak na si Maya. Ang aking hinlalaki ay nanginginig na nakalutang sa ibabaw ng salitang transfer. Paano kung totoo? Paano kung talagang nag-aagaw buhay ang matanda sa isang malamig na higaan sa ospital? Oo, naging malupit siya sa akin. Oo, ninakawan niya ako ng dangal at ng pinaghirapan kong pera. Ngunit kaya ko bang sikmurain na mamatay ang isang tao dahil ipinagkait ko ang halagang kaya ko namang ibigay? Kapag lumaki si Maya at nalaman niyang hinayaan kong mamatay ang kanyang lola dahil sa 20,000 piso, ano ang iisipin niya sa akin? Hindi ba't magiging kasing sama ko rin sila? Bumagsak ang aking mga luha, masaganang umago sa aking mga pisngi. Napahagulgol ako ng tahimik tinatakpan ng aking bibig gamit ang panginginig kong kamay upang hindi magising si Maya na mahimbing na natutulog sa malambot na kama ng hotel.
Umiiyak ako hindi dahil sa awa kay Mama Flor. Umiiyak ako dahil sa matinding galit sa aking sarili at sa kanila. Galit ako dahil kahit na tinapakan na nila ang buo kong pagkatao, alam pa rin nila kung anong butones ang pipindutin upang manipulahin ang aking konsensya. Ginamit nila ang aking likas na kabutihan bilang isang sandata upang saksakin ako, ngunit bago tuluyang lapatan ng aking hinalaki ang screen, isang malinaw na imahe ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang kislap! Ang nakakapasong kislap ng dalawang malalaki at mabibigat na gintong pulseras na nakasuot sa mga pulso ni na Ate Susan at Ate Liza. Inalala ko ang matamis na ngiti ni Mama Flor habang sinusuot iyon sa kanyang mga anak at ang malamig niyang mga mata nang sabihin niyang hindi ko kailangan ng ginto dahil ako ay palaging nasa kusina lamang, amoy sibuyas at mantika. Narinig ko muli ang nakakainsultong halakhak ni Dante, ang asawang pinili ang panig ng kanyang ina kaysa sa ipagtanggol ang kanyang sariling asawa. 100,000 piso. Iyan ang halaga ng mga gintong iyon na ibinigay lamang ilang oras ang nakalipas. Biglang naglaho ang takot sa aking dibdib at pinunasan ko ng mariin ang aking mga luha. Isinara ko ang banking app. Hindi ako mamamatay tao. Sila ang pumapatay sa sarili nilang ina dahil sa kanilang labis na kasakiman at kayabangan. Kung talagang nag-aagaw buhay si Mama Flor, bakit hindi nila isanla or ibenta ang mga gintong iyon? Bakit ako ang kailangang maglabas ng pera para iligtas ang buhay ng taong ginamit ang sarili kong pera para regaluhan ng mga anak niyang walang silbi? Huminga ako ng malalim, pinakalma ang pagkabog ng aking dibdib at nag-type ng sagot sa mensahe ni Ate Liza. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat salitang tinatype ko ay may dalang bigat ng isang taong tuluyan ng nagising sa katotohanan. Kung totoong nasa ospital si Mama at nag-aagaw buhay, alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Ipagbili ninyo o isanla ninyo ang mga gintong pulseras na ibinigay sa inyo kagabi. 100,000 piso iyon, higit pa sa sapat para sa down payment sa ospital. Kung talagang mahal ninyo ang inyong ina, hindi ninyo panghihinayangan ang mga alahas na iyon. Huwag ninyong ipasa sa akin ang obligasyong kayang-kaya ninyong solusyonan kung bibitawan ninyo ang inyong mga luho. Pinindot ko ang send. Tahimik kong pinagmasdan ang screen. Nakita ko ang indikasyon na binasa agad ni Ate Liza ang mensahe. Ilang segundo pa, lumitaw ang 3 maliliit na tuldok, hudyat na siya ay nagtatype ng sagot na wala ang mga tuldok. Pagkatapos ay lumitaw muli, halatang naguguluhan siya o nag-iisip ng idadahilan. Dumating ang kanyang sagot. Maria, wala kang puso. Pasko ngayon, sarado ang mga pawn shop. Saan namin isasanla ito ng ganitong oras? At saka regalo ito ni Mama, pamana niya sa amin, hindi namin pwedeng basta-basta ibenta. Iba ang pera, Maria, mag-transfer ka na ngayon din dahil nangingisay na si Mama dito sa higaan. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Pamana, hindi pwedeng ibenta dahil regalo? Mas pinapahalagahan pa pala nila ang gintong nakapulupot sa kanilang mga braso kaysa sa hininga ng sarili nilang ina. At ang dahilan na sarado ang mga pawn shop? Imposible. Maraming kilalang sanglaan sa bayan ang bukas ng 24 na oras, lalo na tuwing Kapaskuhan dahil alam nilang maraming nangangailangan ng agarang pera. Ngunit may isang bagay sa kanyang mensahe ang nagbigay sa akin ng matinding pagdududa. Ang paraan ng kanyang pagtatype. Wala itong bakas ng pagmamadali. Walang mga maling letra o typo na karaniwang nagagawa ng isang taong natataranta dahil may nag-aagaw buhay na kapamilya sa kanyang harapan. Napagpasyahan kong gawin ang pinakamabigat na hakbang. Hahanapin ko ang katotohanan. Binuksan ko ang aking contact list at tinawagan ang numero ni Dante. Unang ring pa lamang, sinagot niya na agad. Maria! Salamat sa Diyos at tumawag ka! Bungad ni Dante. Ang kanyang boses ay tila garalgal at puno ng pagkabalisa. Nasaan ka ba? Nakita mo ba ang text ni Liza? Parang awa mo na, padalhan mo na kami ng pera. Nandito kami ngayon sa emergency room. Hindi na namin alam ang gagawin. Na-stroke yata si Mama. Pinakinggan kong mabuti ang linya.
Sa isang totoong emergency room ng isang pampublikong ospital o kahit pribado man, dapat ay may naririnig akong ingay ng mga nurse na nagmamadali, tunog ng mga makina at monitor ng puso, mga gulong ng stretcher na itinutulak sa pasilyo o pag-iyak ng ibang mga pasyente. Ngunit sa background ni Dante, tahimik! Napakatahimik! Tanging ang malakas at pilit na paghinga lamang niya ang aking naririnig at isang mahinang tunog ng electric fan. Electric fan sa isang emergency room? Dante, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay kalmado ngunit matigas na parang bato. Saang ospital kayo dinala? Sabihin mo sa akin ngayon din. Ha? Bakit? Pautal-utal siyang sumagot. Ang pagkagulat sa kanyang boses ay hindi maitatago. Huwag na kayong pumunta rito, Maria. Mahirap na, gabi na at baka delikado sa daan. Ipasa mo na lang yung pera sa account ni Liza o sa akin para kami na ang magbayad sa cashier. Kami na ang bahala rito. Tinatanong kita, Dante. Saang ospital kayo dinala? Pag-uulit ko? Mas idiin ko ang bawat pantig. Dahil kung totoo mang nangingisay ang nanay mo dyan at wala kayong isang kusing para pambayad, ako mismo ang pupunta dyan. Ako mismo ang magbabayad ng buo sa cashier ng ospital ng cash. Hindi ko idadaan sa account nyo. Sabihin mo sa akin kung saang ospital kayo ngayon. Natahimik sa kabilang linya. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Dante at isang mahinang pag-uusap na parang may tinatakpan siyang bahagi ng telepono. Pabulong niyang kinakausap ang ibang tao. Dante, hinihintay ko ang pangalan ng ospital. Muli kong giit. Sa Holy Family Medical Center, mabilis at tila napilitang sagot ni Dante. Nandito kami sa Holy Family. Bilisan mo, Maria, naghihintay ang doktor. Agad kong pinatay ang tawag. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Binuksan ko ang internet sa aking cellphone at hinanap ang numero ng emergency room ng Holy Family Medical Center, ang pinakamalapit na malaking ospital sa aming bayan. Nang makuha ko ang numero, mabilis ko itong tinawagan. Isang babaeng nagpapakilalang nurse mula sa triage desk ang sumagot sa ikalawang ring. Magandang gabi po. Tumawag po ako para alamin kung may pasyente kayong isinugod dyan ngayon lang sa emergency room. Ang pangalan po niya ay Flor de Liza, edad 65. Inatake daw po sa puso. Narinig ko ang mabilis na pagtipa ng nurse sa kanyang computer keyboard. Bawat tunog ng pag-type ay tila martilyong pumupukpok sa aking isipan, naghihintay ng pinal na hatol kung tunay ba akong naging isang masamang tao sa aking pagdududa o kung tama ang aking kutob na pinaglalaruan na naman nila ako. Flor de Liza po ang pangalan, ma'am. Sandali lang po, tinitingnan ko po ang records natin para sa mga nakaraang 3 oras. Muling nagtipa ang nurse. Huminto siya sandali. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng nurse matapos ang ilang segundong katahimikan ay tuluyang nagpabago sa takbo ng gabing iyon. Isang revelasyong napakatindi na halos magpatayo sa aking mga balahibo sa labis na pandidiri at panggigilalas. Ano ang nadiskubre ko sa kabilang linya na nagpatunay sa pinakamadilim na sikreto ng pamilya ni Dante? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang hinihintay ko ang susunod na sasabihin ng nurse sa kabilang linya. Naririnig ko ang mahinang ugong ng aircon sa aming kwarto sa hotel at ang malalim na paghinga ng aking anak na si Maya na mahimbing na natutulog. Bawat segundo ay parang isang oras na nagpapabigat sa aking dibdib. Nakasalalay sa sagot ng nurse na ito ang natitirang hibla ng aking konsensya. Hello, ma'am? Nandyan pa po ba kayo? Basag ng nurse sa nakakabinging katahimikan. Opo, nandito pa ako. Ano po ang nahanap ninyo sa record? Sagot ko, pilit pinapatatag ang aking boses na bahagyang nanginginig sa kaba. Ma'am, sinek ko po ng maigi ang system namin. Wala po kaming pasyenteng nagngangalang Flor de Liza na isinugod dahil sa heart attack ngayong gabi. Ang totoo niyan, 0 cases po tayo ng cardiac arrest sa buong emergency room simula pa kaninang hapon. Napakunot ang aking noo. Sigurado po ba kayo? Baka po sa ibang pangalan na i-register o baka hindi pa na-i-encode? Sigurado po, ma'am. Magalang ngunit tiyak na sagot ng nurse. Kakaunti lang po ang pasyente namin ngayon dahil Pasko. Pero teka lang po, may nahanap po akong Flor de Liza dito sa logbook. Pumasok po siya kaninang 10:00 ng gabi, mga 2 oras na ang nakakalipas. May kasama po siyang 2 babae at 1 lalaki.
Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano pong nangyari sa kanya? Nag-aagaw buhay po ba? Narinig ko ang mahinang pagtawa ng nurse, isang tawang nagpipigil ng pagkadismaya. Naku, hindi po ma'am. Malayo po sa nag-aagaw buhay. Naimpatso lang po ang pasyente. Ayon po sa record ng doktor natin, nakaramdam daw po ng matinding paninikip ng tiyan at hirap sa paghinga dahil sa sobrang dami ng nakain na lechon at matatabang pagkain sa Noche Buena. Acid reflux at severe indigestion lang po. Binigyan lang po siya ng pampaluwag ng tiyan at antacid, tapos pinauwi na rin po agad pagkalipas ng 40 minuto. Ayos na po siya bago umalis, nagtatawanan pa nga po silang mag-iina sa waiting area habang naghihintay ng taxi. Unti-unting bumagsak ang aking kamay na may hawak na cellphone. Hindi ko na nasagot ang pagpapaalam ng nurse, kusa na lamang naputol ang tawag. Empacho, matinding pagkabusog. Nagtatawanan sa waiting area. Ang mga salitang ito ay tila mga matatalim na patalim na sunod-sunod na itinarak sa aking utak. Wala akong naramdamang lungkot, wala akong naramdamang takot. Ang pumalibot sa aking buong pagkatao ay isang nakakagimbal at malamig na galit na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Isang galit na kayang pumatay ng lahat ng natitirang pagmamahal at awa sa aking puso. Ginamit nila ang salitang mamamatay tao. Ginamit nila ang sakit sa puso. Pinaniwala nila ako na ang aking biyenan ay naghihingalo sa isang malamig na higaan sa ospital, habang ang totoo ay nabundat lamang siya sa mismong pagkaing pinaghirapan at ginastusan ko, at ngayon ay nagtatawanan sila habang pinagpaplanuhan kung paano kukunin ang 20,000 piso ko. Nakikinita ko sa aking isipan ng kanilang itsura. Nakaupo sa sala ng aming inuupahang bahay, busog na busog, hawak ang kanilang mga cellphone, at sabik na nag-aabang sa notification mula sa bangko na pumasok na ang aking pera. Isang malakas, mapait, at walang buhay na halakhak ang umalpas mula sa aking mga labi. Tumawa ako hanggang sa mamuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Ang pagtawang iyon ay ang huling tunog ng pagluluksa para sa lumang Maria. Ang Maria na uto-uto, ang Maria na mapagbigay, ang Maria na laging iniisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Ang Maria na iyon ay tuluyan ng namatay sa gabing ito. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang panginginig ng mga daliri. Binuksan ko ang group chat naming magkakapamilya kung saan sigurado akong nakaabang silang lahat. Nag-type ako ng isang mensahe, maikli, direkta, walang puwang para sa maling interpretasyon. Tumawag ako sa Holy Family Medical Center. Sabi ng nurse, wala raw na heart attack. Naimpatso lang daw si mama dahil sa dami ng kinain niyang lechon na ako ang bumili at nagluto. Umuwi na rin daw kayo, 2 oras na ang nakakalipas na nagtatawanan. Naway, natunawan na kayo ng maayos. Sayang, ang galing ninyong umarte. Wala kayong nauto ngayong gabi. Wag nyo na akong tatawagan kahit kailan. Pinindot ko ang send. Halos hindi pa nakakalipas ang 10 segundo. Sunod-sunod nang tumunog ang aking telepono. Tumatawag si Dante, tumatawag si Ate Liza, tumatawag si Ate Susan. Nag-uunahan silang makipag-ugnayan sa akin, siguro upang magpaliwanag, siguro upang magmura, o siguro upang gumawa ng panibagong kasinungalingan. Ngunit hindi ko na sila binigyan ng pagkakataon. Isa-isa kong ibinlock ang kanilang mga numero. Ibinlock ko sila sa lahat ng social media accounts ko. Pinutol ko ang lahat ng tulay na nagdudugtong sa aming mga mundo. Matapos ang ginawa kong iyon, isang malalim na ginhawa ang namuo sa aking dibdib. Parang isang malaking tinik ang nabunot mula sa aking lalamunan. Napatingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Malapit nang sumikat ang araw. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting napapalitan ng malamlam na kulay ng kahel at ginto. Bagong umaga, bagong buhay. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pagputol ng komunikasyon ay simula pa lamang. Kailangan kong protektahan ang aming kinabukasan ni Maya bago pa man makaganti ang mga linta kong kamag-anak. Una kong inasikaso ang aming inuupahang bahay. Ang bahay na iyon ay pag-aari ni Tita Carmen, ang nakababatang kapatid ni Mama Flor na naninirahan sa Maynila.
Isang mahigpit at mukhang perang matanda na walang pakialam sa pamilya basta't buo ang nakukuhang upa buwan-buwan. Ako ang nakapirma sa kontrata ng pag-upa at sa akin nakapangalan ang lahat ng bayarin. Dahil alam ni Tita Carmen na ako ang may matatag na trabaho, sa akin niya laging sinisingil ang upa. Binuksan ko ang aking email at gumawa ng isang formal na mensahe para kay Tita Carmen. Tita Carmen, magandang umaga po. Nais ko po sanang ipaalam sa inyo na formal ko nang ipinapawalang bisa ang kontrata ng pag-upa sa inyong bahay na nakapangalan sa akin simula mismo sa araw na ito. Umalis na po kami ng anak ko dyan. Kayo na po ang bahalang makipag-usap kina Dante at Mama Flor patungkol sa mga susunod na buwan ng upa kung nais pa nilang manatili riyan. Hindi na po ako ang magbabayad. Pinadala ko ang email. Alam kong sa oras na mabasa iyon ni Tita Carmen, lilipad agad ang kanyang galit patungo kina Mama Flor. Sisingilin niya ang kanyang sariling kapatid ng buong halaga ng upa, isang halagang kailanman ay hindi kayang bayaran ng biyenan ko at ng asawa kong batugan. Hinayaan ko silang magpatayan sa sarili nilang problema. Kinabukasan, masigla at magaan ang aking pakiramdam nang magising ako. Masayang nag-almusal kami ni Maya sa silid ng hotel. Tahimik at payapa, walang nagmamadali, walang sumisigaw. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong kailangan naming bumalik saglit sa bahay na iyon. Nandoon ang mga importanteng dokumento ko, ang aking passport, ang birth certificate ni Maya, ang aming mga natitirang damit, at ang aking mga bank book. Hindi ko pwedeng iwan ang mga iyon doon dahil tiyak na gagamitin iyon ni Dante para manggulo. Nagpa siya akong iwan muna si Maya sa hotel room, binilinan ko siyang ilak ang pinto at manood na lamang ng telebisyon. Mabilis lang ako, pangako ko sa kanya. Sumakay ako ng taxi pabalik sa aming inuupahang bahay, 10:00 na ng umaga. Alam kong sa ganitong oras pagkatapos ng Pasko, tulog na tulog pa ang buong pamilya ni Dante dahil sa puyat at pagod sa kanilang walang kwentang pag-aaway kagabi. Nang buksan ko ng dahan-dahan ang gate at pumasok sa loob ng bahay, halos masuka ako sa eksenang sumalubong sa akin. Ang buong sala at kusina ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga pinggan, baso at kaldero mula sa Noche Buena ay nakakalat pa rin sa hapagkainan at lababo. Nilalangaw at umaalingasaw ang asim. Wala ni isa sa kanila ang nagkusang maghugas o magligpit. Hinintay pa rin talaga nila ang pagbabalik ko para maging katulong nila. Tahimik kong pumasok sa aming kwarto, tulad ng inaasahan ko, wala si Dante. Siguro ay natulog siya sa kwarto ng kanyang ina o baka naglalasing sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan para ilabas ang kanyang galit sa pagkawala ng kanyang bangko. Mabilis kong inilagay sa malaking maleta ang aming mga damit. Binuksan ko ang cabinet kung saan nakatago ang aking maliit na safety box. Kinuha ko ang mga dokumento at mga bank book. Nang isasara ko na sana ang cabinet, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang maliit at tagong drawer ni Dante sa pinakailalim ng cabinet na palagi niyang nilulak at ipinagbabawal na pakialaman ko ay bahagyang nakaawang, siguro sa sobrang pagmamadali o pagkataranta niya kagabi dahil sa paghahanap ng pera, nakalimutan niya itong isara ng maayos. Nanaig ang aking kuryosidad. Sa puntong ito, wala na akong pakialam sa privacy niya. Hinila ko ng tuluyan ng drawer. Sa loob nito ay may isang makapal na brown envelope. Kinuha ko ito at dahan-dahang binuksan. Laking gulat ko nang makita ang nilalaman nito. Hindi ito simpleng mga resibo o papeles ng sasakyan. Isa itong formal at selyadong kontrata ng pautang mula sa isang kilala at malaking lending syndicate sa aming probinsya, isang sindikatong kilala sa paggamit ng dahas at pananakot sa mga hindi nakakapagbayad ng utang. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang mga numero, 500,000 piso. Umutang si Dante ng ₱250,000, 6 na buwan na ang nakakalipas. Para saan? Walang negosyong itinayo si Dante. Wala siyang biniling bagong sasakyan. Saan napunta ang ganitong kalaking pera? Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking dagok na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nang ilipat ko sa huling pahina ng kontrata, nakita ko ang bahagi para sa mga lagda. Nakapirma doon si Dante bilang principal borrower. At sa ibaba nito, sa espasyo ng co-maker o guarantor, nakasulat ang aking buong pangalan. At sa ibabaw ng pangalan ko ay isang peking pirma na malinaw na ginaya mula sa aking mga lumang ID. Nanginig ang buong kalamnan ko.
Pinemeke ni Dante ang pirma ko para makautang sa isang mapanganib na sindikato. Ginamit niya ang pangalan ko upang ako ang managot kung sakaling takbuhan niya ang ₱250,000 utang na hindi ko man lang alam kung saan napunta. Isa itong matinding krimen. Isa itong patunay na hindi lang niya ako ninanakawan ng maliit na halaga, kundi handa siyang isugal pati ang aking kaligtasan at kalayaan para sa sarili niyang interes. Hawak ko ng mahigpit ang dokumento, nag-iisip kung ano ang una kong gagawin. Ipapablotter ko ba siya agad sa pulisya? Ipapakulong ko ba ang sarili kong asawa? Habang malalim akong nag-iisip, biglang naputol ang katahimikan sa loob ng bahay. Narinig ko ang malakas na pagkalampag sa gate sa labas. Hindi ito ang normal na pagkatok ng mga kamag-anak o kaibigan. Isa itong galit at marahas na paghampas ng bakal sa bakal. Dante! Lumabas ka dyan! Alam naming nandyan kayo ng asawa mo! Isang magaspang at malalim na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Napatayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig. Rinig na rinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na pumasok sa aming garahe. Hindi lamang isang tao ang dumating, kundi mukhang 3 o 4. Asan yung asawa mong nagarantor sa'yo? Maria ba pangalan nun? Ilabas mo siya. Kapag hindi kayo nagbayad ng interes ngayon, kukunin namin lahat ng gamit nyo at kakaladkarin namin kayo palabas. Sigaw muli ng lalaki at sinabayan ito ng malakas na sipa sa mismong pintuan ng aming sala. Nabitawan ko ang brown envelope. Nakulong ako sa loob ng kwarto mag-isa, hawak ang ebidensya ng kataksilan ng aking asawa habang ang mga walang awang naniningil ng utang na nakapangalan sa akin ay pilit na sinisira ang pintuan upang pumasok. Ano ang gagawin ko para makatakas sa bitag na hindi ko naman ginawa? Bawat kalampag sa pintuan ng aming sala ay tila bombang sumasabog sa loob ng aking dibdib. Rinig na rinig ko ang paghiwa ng kahoy, ang pagbagsak ng mga palamuti sa dingding at ang malulutong na mura ng mga lalaking pilit na pinapasok ang aming tahanan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa brown envelope ang nag-iisang katibayan ng walang hiyang pagtataksil ng aking asawa. Pinemeke niya ang aking pirma. Ibinenta niya ang aking pangalan at ang aking kaligtasan sa mga halimaw na ngayon ay nagwawala sa labas ng aming kwarto. Sirain niyo yung pinto! Walang tatakas sa atin! Kailangan nating singilin ang mag-asawang yan! Sigaw muli ng lalaking may malalim at nakakikilabot na boses. Tumama ang isang malakas na sipa sa mismong pintuan ng kwarto kung saan ako nagtatago. Umuga ang buong hamba nito. Nakita ko ang unti-unting pagbuka ng kahoy malapit sa doorknob. Wala na akong oras upang umiyak o magtanong kung bakit nangyayari ito sa akin. Nilamon na ng aking takot ang lahat ng emosyon at ang tanging naiwan ay ang matinding pagnanasang mabuhay. Kailangan kong makabalik ng ligtas sa aking anak na naghihintay sa hotel. Mabilis kong isinilid ang brown envelope, ang aking mga bank book, ang passport at ang birth certificate ni Maya sa loob ng aking bag. Isinukbit ko ito ng mahigpit sa aking balikat. Lumingalinga ako sa loob ng masikip na kwarto. Ang tanging daanan palabas bukod sa pintuang unti-unti nang nawawasak ay ang maliit na bintana sa likuran na nakaharap sa isang makipot at madilim na eskinita. Tumungtong ako sa ibabaw ng aming kama at maingat ngunit mabilis na binuksan ang salamin ng bintana. Rinig ko na ang paglagitik ng seradura ng pinto ng kwarto. Isang sipa na lamang at tuluyan na itong mabubuksan. Ipinasok ko ang aking ulo at mga balikat sa siwang ng bintana. Makitid ito. Bumaon ang matalim na dulo ng aluminum frame sa aking braso at tagiliran, dahilan upang mapunit ang aking damit at gumuhit ang hapdi sa aking balat. Ngunit hindi ko ininda ang sakit. Ipinilit ko ang aking buong katawan hanggang sa tuluyan akong mahulog sa mabuhanging lupa ng eskinita. Eksakto sa pagbagsak ko sa labas, narinig ko ang malakas na pagkalas ng pintuan ng kwarto sa loob ng bahay. Nasaan yung babae? Hanapin niyo sa ilalim ng kama, baka nagtatago sa banyo. Galit na utos ng lalaki. Narinig ko ang pagkawasak ng mga gamit, ang pagbato ng mga silya, at ang paghalungkat sa aming mga kabinet. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako ng mabilis palayo sa eskinitang iyon. Walang lingon-lingon.
Ramdam ko ang mainit na luhang nagsimulang tumulo sa aking mga pisngi dahil sa matinding pinaghalong takot at pagod, ngunit hindi huminto ang aking mga paa. Tumakbo ako hanggang sa marating ko ang pangunahing kalsada ng aming bayan, kung saan marami ng mga taong naglalakad at mga sasakyang bumibiyahe upang ipagdiwang ang araw ng Pasko. Huminto ako sa isang gilid, naghahabol ng hininga, basang-basa ng pawis at may dugo sa braso. Ang mga taong dumadaan ay nagtataka at pinagtitinginan ako, ngunit wala akong pakialam sa kanilang mga husga. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay kailangan kong protektahan ang aking sarili sa batas. Kung hindi ko to aaksyonan agad, ako ang magiging pangunahing bayarin ng sindikato o mas malala, baka ako ang makulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Pumara ako ng isang taxi at nagpahatid sa pinakamalaking presinto ng pulisya sa aming syudad. Pagpasok ko sa loob ng presinto, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng mga matang nagtataka ng mga pulis na naka-duty. Lumapit ako sa desk officer. Nanginginig man ang aking tuhod, pinilit kong patatagin ang aking boses. Inilatag ko sa kanyang harapan ang makapal na brown envelope. Gusto ko pong magreklamo laban sa asawa ko. Pinimeke niya ang pirma ko para makautang ng ₱250,000 sa isang sindikato. At ngayon lang po, pinasok ng mga armadong naniningil ang bahay namin at winasak ang mga gamit, diretsahang pahayag ko. Agad na naging seryoso ang mukha ng pulis. Ipinasa niya ako sa isang investigador na matiyagang kinuha ang aking buong salaysay. Ipinakita ko ang mga orihinal kong ID at inihambing namin ito sa peking pirma na nasa kontrata ng pautang. Napakalinaw ng pagkakaiba. Ang kumpas ng kamay, ang diin ng tinta, lahat ay nagpapatunay na isang napakababang uri ng palsipikasyon ang ginawa ni Dante. Kinuhaan ng litrato ang aking mga sugat sa braso na natamo ko mula sa pagtakas at itinala ang lahat ng paninira na narinig ko sa aming bahay. Kaso ito ng falsification of public documents, ginang, lalo na at ginamit sa isang pautang. Mabigat ang pananagutan ng asawa ninyo dito. Wika ng investigador habang nagtatype sa kanyang computer. At tungkol naman sa mga naniningil, pasok ito sa trespassing at grave threats. Magpapadala kami ng mga tao sa bahay ninyo para mag-imbestiga sa pinangyarihan. Habang piniprint ng pulis ang aking sinumpaang salaysay upang pirmahan ko, biglang nag-vibrate ng malakas ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Kinuha ko ito, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Dahil ibinlock ko na silang lahat kaninang umaga, naisip ko na baka si Dante ito na gumagamit ng ibang numero. Tiningnan ko ang investigador. Tumango siya, nagbibigay ng hudyat na sagutin ko ang tawag at i-loudspeaker upang marinig niya. Pinindot ko ang sagot at inilapag ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hello, malamig kong bati. Sa kabilang linya, narinig ko ang pamilyar na boses. Ngunit ngayon, ito ay nababalot ng matinding panginginig, takot at paghagulgol. Hindi ito ang Dante na nakangiting kumakain ng lechon kagabi. Hindi ito ang Dante na ipinagtatanggol ang kanyang ina. Ito ay isang Dante na tila nakaharap kay kamatayan. Maria! Maria, parang awa mo na, tulungan mo ako. Hagulgol ni Dante, ang kanyang boses ay garalgal at napuputol-putol. Narinig ko ang tunog ng isang malakas na sampal sa kabilang linya, kasunod ang pagdaing niya ng sakit. Nasaan ka? Tanong ko. Walang bakas ng pag-aalala sa aking tono, purong pag-uusisa lamang. Kinuha nila ako, Maria! Inabangan nila ako sa labas ng tindahan kanina. Nasa isang bodega ako ngayon. Babaliin daw nila ang mga braso at binti ko kapag hindi natin nabayaran yung utang. Maria, ikaw ang nakapirma bilang gwarantor. Utang na loob. Iligtas mo ako. Ihanap mo ako ng pera. Pagmamakaawa niya, halos mapaos na sa kakaiyak. Napailing ako. Napakakapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Kahit sa huling sandali, ako pa rin ang naiisip niyang magbabayad ng kanyang kasalanan. At iginigiit pa rin niya na ako ang garantor, gayong alam niyang siya ang gumawa ng peking pirma. Hindi ko pirma iyon, Dante. At alam mo iyon, mariing sagot ko habang nakikinig ng mabuti ang investigador sa aking harapan. Bakit ako magbabayad ng ₱250,000 utang na ni hindi ko natikman kahit isang kusing? Para saan ba ang perang iyon? Wala tayong negosyo. Hindi natin pinaayos ang bahay.
Saan mo dinala ang pera, Dante? Natahimik si Dante sandali. Narinig ko ang mga halakhak ng mga lalaking nakapaligid sa kanya, ang mismong mga boses na narinig ko sa aming bahay kanina. Sabihin mo na sa asawa mo kung saan napunta ang pera, boy! Bulyaw ng isang lalaki sa background, kasabay ng isa pang malakas na kalabog. Maria! Maria, patawarin mo ko! Humihikbing pag-amin ni Dante. Ang kanyang susunod na mga salita ay tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat ng natitirang katanungan sa aking isipan. Yung pera. Ibinayad ko sa utang ni Mama. Naikasa ni Mama sa kasino ang titulo ng lupa namin sa probinsya. Kailangan naming tubusin agad dahil baka malaman ni na Susan at Liza. Nalubog si Mama sa sugal, Maria. Ako lang ang inasahan niya. Maawa ka na. Ilabas mo na ang ipon mo para kay Maya. Buhay ko ang kapalit nito! Kasino. Sugal. Natigilan ako. Kaya pala kakarampot ang pensiyon ng matanda at palaging nagmamakaawa ng sustento sa aking buwan-buwan. Kaya pala wala siyang pambayad ng kuryente at tubig. Ang ipinagmamalaking biyena na mahilig mag-ayos at magsuot ng ginto sa harap ng maraming tao ay isa palang desperadang sugarol na handang ibaon ang sariling anak sa utang upang pagtakpan ang kanyang bisyo. At ang asawa ko, ang dakilang anak, ay handang isugal ang aking pangalan, ang aming kaligtasan at ang kinabukasan ng aming anak para lamang iligtas ang balat ng kanyang inang iresponsable. Ang buong ilusyon ng kanilang perpektong pamilya ay tuluyan ng gumuho sa mismong paanan ko. Tiningnan ko ang pulis sa aking harapan. Tahimik niyang inire-record ang buong usapan. Ito ang pinakamatibay na ebidensya na kailangan ko. Hindi lamang ito kaso ng falsifikasyon, isa itong malinaw na pag-amin. Habang iniisip ko ang isasagot kay Dante, biglang may kumuha ng telepono sa kabilang linya. Ang boses na narinig ko ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Ito ang malalim at galit na boses na narinig ko sa labas ng aming kwarto kanina. Ikaw ba si Maria? Tanong ng lalaki. Ang tono ay may halong pagbabanta at pambabastos. Makinig ka ng mabuti, misis. Bigyan kita hanggang alas 5 ng hapon para magdala ng kalahating milyon dito. Kung hindi mo dadalhin ng pera, hindi lang namin babaliin ang mga buto nitong asawa mo. Hahanapin ka namin at isasama namin yung anak mong babae sa bayaran. Naiintindihan mo ba? Binantaan niya ang aking anak, ang kaisa-isang hiyas ng aking buhay. Isang matinding kaba ang sumipa sa aking dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang umaapaw at nakakapasong tapang. Tiningnan ko ng diretso ang investigador na ngayon ay nagsusulat ng mabilis at nagsesenya sa ibang mga pulis na itrace ang tawag. Huminga ako ng malalim, inilapit ang aking bibig sa telepono at inihanda ang aking sarili para sa sagot na tuluyang tatapos sa 10 taong kadena na nakapulupot sa aking buhay. Ano ang nakakagulat at matapang na isasagot ko sa pinuno ng sindikato na magpapabago sa ihip ng hangin at tuluyang magluluklok kay Dante sa kanyang sariling impyerno? Tinitigan ko ng tuwid ang investigador na nasa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay naghihintay, nakamasid sa bawat galaw ko, habang ang kanyang mga kasamahan ay tahimik at mabilis na kumikilos sa kanilang mga computer upang matunton ang pinanggagalingan ng tawag. Ang banta ng lalaki sa kabilang linya ang pagkaladkad sa aking inosenteng anak sa kanilang maruming mundo ay tila isang mitsa na tuluyang nagpasabog sa lahat ng natitirang takot sa aking puso. Wala nang puwang ang pag-aalinlangan. Ang inang nasusukol at pinagbabantaan ng anak ay kayang maging mas mabagsik pa sa kahit anong sindikato. Huminga ako ng napakalalim. Ramdam ko ang malamig na hangin ng presinto na pumasok sa aking mga baga, nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Inilapit ko ang aking mukha sa telepono. Makinig kang mabuti sa akin, wika ko. Ang boses ko ay kasing talim ng yelo, walang panginginig, walang bahid ng pagmamakaawa. Wala akong dadalhin kalahating $1,000,000 sa inyo mamayang alas 5. Wala akong ibabayad sa inyo kahit isang sentimo. Dahil hindi ko utang iyan at kailanman ay hindi ko pinirmahan ang kontratang hawak ninyo. Narinig ko ang malakas na pagmumura ng lalaki sa kabilang linya. Abat matapang ka ha? Sinusubukan mo ba ako, misis? Gusto mo talagang unahin namin ang anak mo?
Isang mapait na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Subukan ninyo. Pero bago ninyo gawin iyan, gusto kong malaman ninyo kung nasaan ako ngayon at kung sino ang mga nakikinig sa usapang ito. Tumahimik sa kabilang linya. Tanging ang garalgal na paghinga ni Dante ang aking naririnig. Nasa loob ako ng himpilan ng pulisya. Formal at malakas kong pagpapatuloy, tinitiyak na bawat salita ay bumaon sa kanilang mga utak. Naka-loudspeaker ang teleponong ito. Naka-record ang buong pag-uusap natin, kasama ang pag-amin ng asawa ko na ipinimeke niya ang pirma ko at ang pagbabanta mo sa buhay ng anak ko. At sa mga oras na ito, nakuha na ng mga investigador ang eksaktong lokasyon ng bodega kung nasaan kayo ngayon. Narinig ko ang kalabog at kaguluhan sa kabilang linya. Mga yabag ng sapatos na nagmamadali, mga boses na nagkakagulo. Maria! Maria, wag! Papatayin nila ako! Umalingaw-ngaw ang nakaririnding tili ni Dante. Ang asawa kong dati ay nagmamalaki sa harap ng kanyang pamilya, ngayon ay umiiyak na parang isang batang inagawan ng laruan. Kung gusto ninyong baliin ang mga braso at binti niya, gawin ninyo. Kung gusto ninyong singilin ang utang ng nanay niyang sugarol, sa kanya ninyo kunin. Malamig kong dugtong, tinatapos ang lahat ng ugnayan ko sa lalaking iyon. Wala na akong pakialam sa buhay niya, para sa akin matagal na siyang patay. Bago pa man makasagot ang sindikato, pinatay ko ang tawag. Kasabay ng pagpatay ko sa telepono ay ang mabilis na pagtayuan ng mga pulis sa presinto. Nakuha nila ang signal ng cell site, agad silang nagkasa ng operasyon. Isang team ng mga armadong pulis ang ipinadala upang salakayin ang bodegang pinagtataguan ng sindikato at isa pang grupo ang pumunta sa aming inuupahang bahay upang hulihin ang mga trespassers na nanira ng aming pintuan. Naiwan akong nakaupo sa silya ng investigador. Tinapos ko ang pagpirma sa aking sinumpaang salaysay. Kinasuhan ko si Dante ng falsification of public documents at isinama ko ang paghingi ng protection order para sa akin at kay Maya. Nang lumabas ako ng presinto, sumalubong sa akin ang matinding sikat ng araw. Nakakapasong init, ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay malaya akong nakakahinga. Wala ng kadena, wala ng pabigat. Lumipas ang ilang araw, ang mga balita ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa aming maliit na bayan. Matagumpay na nasalakay ng mga pulis ang bodega ng sindikato bago pa man nila maitakas si Dante. Naabutan siyang duguan, puno ng pasa at halos hindi makalakad sa dami ng bugbog na inabot niya. Ngunit imbes na ospital ang kanyang diretso siya sa malamig na selda ng kulungan, walang piyansa para sa sindikato at walang magbabayad ng piyansa para kay Dante. Ang kasong isinampa ko laban sa kanya ay matibay. Ang asawa kong nag-akala na habang buhay niya akong magagamit ay natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa rehas na siya mismong gumawa. At paano naman ang pamilyang labis na umalipusta sa akin? Ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil ng may tubo. Nang mabalitaan ni Tita Carmen na nabaon sa utang sa kasino si Mama Flor at nakulong si Dante, agad itong umuwi mula sa Maynila. Walang halong awa, ipinagtapon niya ang mga gamit ni Mama Flor palabas ng inuupahang bahay. Wala na akong nagbabayad ng upa at wala nang pakinabang ang kanyang kapatid sa kanya. Ang mga paboritong anak, sina Ate Susan at Ate Liza, ang kanilang mga magagarang balat kayo ay tuluyang nawasak. Nang malaman ng mga asawa nila ang tungkol sa mga utang ni Mama Flor at ang patong-patong nilang utang sa credit card na pilit nilang itinatago, nagkagulo ang kani-kanilang mga pamilya. Iniwan si Ate Susan ng kanyang asawa matapos makuha ng bangko ang kanilang bahay at sasakyan. Si Ate Liza ay napilitang magtago dahil sa dami ng mga pinagkakautangan. At ang mga kumikinang na gintong pulseras na binili mula sa aking mga luha, napilitan silang isanla iyon sa pinakamababang halaga upang may maipambili lamang ng bigas at dilata at pambayad sa isang masikip, madilim at mainit na kwartong inuupahan ngayon ni Mama Flor at Ate Susan sa isang squatter area. Ang dating matapobreng biyenan na hindi man lang ako inalok ng maayos na upuan tuwing Noche Buena, ngayon ay nagtitiis na kumain ng mga tira-tirang ulam at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay na dati niyang minamaliit. Nakulong sila sa sarili nilang kasakiman.
Sa kabilang banda, nagsimula kami ng bagong buhay ni Maya. Gamit ang perang na isave ko mula sa pagpapawalang bisa ng buwan ng sustento, nakapagsimula ako ng isang maliit ngunit maunlad na online business ng mga lutong bahay. Ang mga putaheng dati kong niluluto ng may luha at bighati, ngayon ay niluluto ko ng may pagmamahal at saya para sa mga customer na marunong magpahalaga at magbayad ng tama. Lumipat kami sa isang maaliwalas na apartment na malapit sa eskwelahan ni Maya. Ang dating malungkot kong anak, ngayon ay puno ng sigla, matataas ang marka sa paaralan at higit sa lahat, nakikita niya ang kanyang ina na nakangiti sa bawat araw na gumigising siya. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan, nagluluto ako ng mainit na sopa sa aming malinis na kusina. Tahimik at payapa, walang nag-uutos, walang nanlalait. Narinig ko ang isang mahina tila nag-aalangang katok sa aming pintuan. Pinunasan ko ang aking mga kamay at naglakad patungo sa pinto. Nang buksan ko ito, halos hindi ko makilala ang bultong nakatayo sa labas. Basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig at nakayuko. Nakasuot ng kupas at butas na duster, walang sapatos, tanging lumang tsinelas lamang na puno ng putik. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay kulubot, payat na payat, at ang mga mata ay namumugto at malalim. Si Mama Flor. Napakurap ako. Ang biyenang naghari-harian sa buhay ko ay nakatayo ngayon sa aking harapan, mukhang isang pulubing nagmamakaawa ng limos. Dahan-dahan, tila nabali ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa malamig at maputik na semento sa labas ng aking pintuan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking mga paanan, humahagulgol kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan. Maria! Maria! Anak! Nanginginig at paus niyang tawag sa akin, ang boses ay puno ng desperasyon. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Nagugutom na kami ni Susan. Ilang araw na kaming walang kain. Si Dante, nagkakasakit na sa loob ng kulungan. Maawa ka na, tulungan mo kami. Kahit konting barya lang, kahit tirang pagkain lang tatanggapin namin. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Nakatayo lamang ako roon, pinagmamasdan ng babaeng dumurog sa aking pagkatao sa loob ng 10 taon. Hinihingi niya ngayon ang mga tirang pagkain na dati ay ipinagmamalaki niyang ibigay sa akin bilang pabuya. Ang hustisya at karma ay nag-uwi sa kanya ng buong buo sa aking harapan. Huminga ako ng malalim. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng tuwa sa kanyang pagbagsak, ngunit wala rin ni isang patak ng awa. Tumingin ako sa kanyang mga matang nagmamakaawa. Anong salita ang bibitawan ko bago ko tuluyang isara ang pinto ng aking buhay sa kanyang pagmumukha, isang pinto na kailanman ay hindi na muling mabubuksan para sa kanila?